Merong mga sound na maganda, merong nakakagulat na mga sound like some bad news. At sa atin po ngayong pag-aaral, we're going to have a review from the New Testament. And it's about a very bad news, which also turned into a good news. What fathers bring home can bring prosperity or poverty. Kung anong inuuwi ng mga tatay, ng mga heads of the family sa kanilang bahay, pwedeng good news, pwedeng bad news. Fathers can bring home peace or trouble. Fathers can bring blessings or curses, happiness or sadness. Jairus, a father who took blessings home. Yan po ang ating pag-aaral. Heavenly Father, we thank you that you take us home with you and that you allow us to bring home blessings from you. As we partake of your word today, O God, we ask you to please give us peace. Kung sino man nangangailangan ng kapayapaan, Panginoon, sino nangangailangan ng sustenance, health, security, forgiveness, sa iyo lang kami lumalapit para ito, Panginoon, aming makamtan. We recognize our nothingness before you. So we pray that you may make something out of nothing because of your word. We empty our hearts of the world and ask you to fill us with your word. Like empty cups, we fill our hearts and with your word, O God. We lift up our hearts to you. May your words be our food, our medicine, our strength, our sustenance. And we pray that you may speak powerfully to us, O God. Sa amin pong nanariwa ng isang kasaysayang madalas na naming pinag-aaral-aralan, turuan mo kami ng mga bagong mga application sa aming buhay. Tunay na hindi maubos-ubos ang hiwaga ng iyong salita, ang kapangyarihan nito, Panginoon. Turuan niyo po kami ngayon. Turuan niyo rin kaming magkaroon ng kapayapaan. Kung ano man maaaring humadlang para magkaroon kami ng mapayapang puso, we surrender at the feet of the Lord Jesus and we ask you, Father, let your peace remain in us. Let your peace rule in our lives, especially now when we want to hear your voice. We reject, rebuke, and drive away any presence of evil. And we ask you, Holy Spirit, please enable us to see the unseen, to hear the unheard. And we pray that you may enable us to understand and apply this in our lives. Be our speaker, Father. Take over this activity. We are your people. We surrender to your power. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Jairus, a father who took blessings home. Iba-iba naman talaga inuuwi ng mga tatay. Kumisan inuuwi kerida. Kumisan problema. Madalas blessings. Madalas provisions. Kumisan bad news. Natalo ako sa sabong, hindi ka mag-enroll ngayon. Pero ano-ano kayang inuuwi ng mga tatay dapat? We take a look at one father, Jairus. His story is found in Luke chapter 8, verses 40 and so on, and we're going to read now 40 to 42. Now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. So here, a very dramatic story unfolds before the eyes of so many people. The Lord was surrounded by eager crowds because of the fame that he has already been known for. Because people were getting healed, he was feeding people, there was lots of miraculous things happening. So there was this large crowd that were crashing near him, that he was almost crushed. So Jairus came and fell at his feet, pleading. Sa karamihan ng tao, nagsisiksikan, nagkakagulo, biglang kala mo nahati yung crowd, merong dumating na isang taong binayagan nilang makalapit kay Jesus, bagamat napakaraming gustong lumapit, at ito'y nagpatira pa, lumuhod sa harapan ng Panginoon, and he was pleading. He had a very, very important case to bring to the Lord. Ang kaisa-isa niyang anak, at ito ay babae, about 12 years old, was dying. Ano ang hindi niyo gagawin para ihanap ng lunas ang inyong anak na naghihingalo, na nasa pinto ng kamatayan?
At ano alam natin sa kanya? He is a ruler of the synagogue, therefore he is well-known, he is prestigious, and religious. At ma-appreciate po natin ang ginawa ni Jairus sa pagpapakahamak sa harapan ng Panginoon, sa harapan naman ng napakaraming saksi. Kung aalalahanin natin that the status of Jesus at that time was that of an outsider as far as the temple was concerned. As far as official religion was concerned, Jesus was a colorum. Jesus was illegal. Jesus was not the real thing. Isa siya sa napakaraming mga pinaghihinalaan ng mga false prophet. Galing pa naman siya sa mahirap na pamilya, sa mahirap na probinsya, sa isang mahirap na bansa. He never went to a big university. He had no PhDs, no credentials. His friends were poor people like him. Never went to high school, never went to theology schools, and yet they were teaching things that were very religious in nature. So the official temple, steeped with tradition, and of course, always thinking of credentials, kanino ka nag-aral, ilang units, ano ang natapos mo, gaano karami ang na-memorya mo, this and that. Ang pagtingin sa kanya ay isang pretender, isang wannabe, isang nagpipilit, trying hard. One of the many voices in Palestine that were trying to win hearts and minds. At ang mga sumusunod kay Jesus noon ay hindi yung mayayaman, kundi mahihirap. Ang mga bakya crowd ang nagkakagulo sa kanyang mga gatherings, sumusunod-sunod sa kanya, mga prostitutes, mga tax collector. Ang kanyang mga disciples were fishermen, tax collector, mga credential na hindi nakakahanga sa standards ng lipunan. So it was not considered a very prestigious thing to go to any Jesus gathering. Lalong-lalo naman yung lumuhod sa kanya, ang isang leader ng synagogue o ng religion. Siya ay ruler ng isang local church doon sa bayan na yon. Tinitingala, kinikilala, pagkatapos yung pala, luluhod-luhod sa harap nitong si Jesus of Nazareth. Remember that we worship Jesus now as the Son of God, as the Lord of Lords, King of Kings, but at that time it was not yet a fact among the people. Siya ay pinagdududahan, mababa ang pagtingin, at ang lahat ng susunod sa kanya, ganun din ang nagiging pagtingin ng lahat. But notwithstanding all this, Jairus went to Jesus and knelt before him. Nakita ng lahat. Never mind na mawalan siya ng trabaho, mawalan siya ng tagahanga, maipatawag siya ng nakakataas, bakit niya ginawa yon? Pero siya ay may pananampalataya kay Jesus, at siya may pangangailangan, naghihingalo ang kanyang anak. He humbled himself publicly before the Lord. So what do we know of Jairus at this point? That Jairus went past the crowd to Jesus. Nilampasan niya yung crowd, hindi yung nakakahiya yata sa mga tao, baka may masabihin tungkol sa akin, para yatang ganito, parang ganito. Nalampasan niya yon at nakarating siya kay Lord. You know what parents would do for their children, especially if they had faith. So, sinusundo niya, sumama po kayo sa akin at ang aking anak na dalagita ay naghihingalo. The Lord went on the way to Jairus' house. At habang namang sila ay patungo doon, lalong dumami ang mga taong curious. What do we know about the Lord? Sa konting mga pangyayaring ito, may nalaman tayo tungkol kay Jairus, meron din tayong nalaman tungkol kay Lord, that the Lord accepts people's invitations. Kung siya ay niyayaya, siya ay pupunta. Sabi sa John 6:37, all that the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. Wala daw siyang itataboy na lumalapit sa kanya. At habang sila naglalakad, another episode takes place, which of course we will not discuss now. And let's jump to the continuation of the story, Luke 8:49 to 50. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead. He said, don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid. Just believe, and she will be healed. So a messenger came. Papunta na sila doon sa bahay, may sumalubong galing sa kanyang bahay. Jairus, being a ruler of the synagogue, must have been a rich man, or richer than the others. And it was common practice then, as it is now, even in this country, na kung may kaya ka, nandyan yung mga kamag-anak mo nakapaligid sa'yo, nakatira kayo sa isang compound, ikaw yung dato ng lahi,
Papakain ka, nagpapaaral, tumutulong, ganyan-ganyan. So, it is not impossible na gano'n ang situation ni Jairus. That there were people who lived in his compound, and a lot of them, mostly relatives. And mostly, they also behaved like servants. That was the tradition. Kasi, siyempre, merong nangunguna, siyang sumasagot sa lahat ng mga gasto, siyang nasusunod. So, everybody gives you extra respect because of the care that you give them. Then one of these people came at sinabi, "Your daughter is dead." Meron pa ba namang sasakmalak na madinig na balita kaysa dyan? Yung namatay na ang iyong anak. Sabi, don't bother the teacher anymore. Ito po mga sentences na to loaded. It is possible that the family of Jairus was not in favor of Jairus going to Jesus and bringing Jesus to their house. Bakit? Yung prestige ng kanilang pamilya ay mapapalagay sa panganib. Baka mawala pa yung office ni Jairus, mawalan din siya ng kapangyarihan, pati yung mga umaasa sa kanya, ay mawala ng aasahan. Kaya maaaring hindi nila gusto na si Jesus ay makarating sa kanilang bahay. Kaya bagamat totoo, kamamatay-matay pa lang siyempre ng bata, kalalagot-lagot pa lang ng hininga, malay naman nila kung bumalik yun o himatay lang. Pero sabi niya, huwag mo nang papuntahin sa bahay. Huwag na natin siyang abalahin. Total, patay na ang bata. Hindi natin alam how sincere this messenger is, but what we know is, the messenger was trying to stop Jairus from bringing Jesus home. He was very presumptuous also. Hindi na lang siya magbalita na namatay na po. Sasabihin pa niyang huwag niya nang dalhin sa bahay ang teacher. Yung nagdidirect pa siya ng gagawin nung pinagsalitaan. Hindi niya hayaan yung tao mag-decide kung anong gagawin. Sabihin lang niya kung ano yung news. Maraming tao ganyan eh. Dinidirect ka niya, ikokontrol ka niya. Imbes sabihin lang sa iyo yung mga katotohanan, ikaw mag-decide kung anong gagawin mo, kasama na rin yung direction what to do. So the Lord heard the news, which was not really just a news, it was really an editorial. May kasama ng opinion. And the Lord said, don't be afraid. Tandaan nyo itong linya na ito. Just believe. Yan ang dalawang sinabi ni Lord kay Jairus. Don't be afraid. Just believe. Yung just believe can read, do nothing else but believe, or have nothing else but faith. Sa Mark 9:23, meron pong lumapit kay Lord, if you can, pagalingin niyo naman kami. At sabi ni Lord, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. So bakit mo ako sinasabihing, if I can, ang itanong mo sa sarili mo, do you believe? Sabi ni Lord, if I can, why can't I? Everything is possible for him who believes. And the Lord's third sentence to Jairus was, she will be healed. Sabi niya, don't be afraid, just believe, she will be healed. Biruin niyo sa isang iglap, dumating yung very bad news, your daughter is dead. Pagkatapos ngayon, a very good news, she will be healed. Kung sino ang pakinggan nyo, at sinong paniwalaan ninyo, yun ang magiging itsura ng mukha ninyo, ng inyong puso, ng inyong buong pagkatao. Kaya napakahalaga, tinitingnan natin, sino bang pinapakinggan ko, sino bang pinapaniwalaan ko. Because it determines if you'll be happy or not in this life. And then the party proceeded. Sige, tuloy ang grupo patungo sa bahay ni Jairus. What else do we see Jairus doing? Jairus went past his household to Jesus. Kanina, Jairus went past the crowd to Jesus. Never mind what the crowd would say, I'll go to Jesus. Now, never mind what my family will say, never mind what the clan will say, I'm going to bring Jesus home. Dalawa ang nalalampasanan niya na malaking mga sagabal. Let's keep on reading. Luke 8:51 up to 53. When he arrived at the house of Jairus, meaning the Lord, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing, Jesus said. She is not dead, but asleep. They laughed at him, knowing that she was dead. So the Lord arrived at the house. This is the continuation of the story. And the crowds were not allowed to go in. Ang mga tao, saan daw pupunta? Saan daw pupunta? Siyempre, osyoso ang mga tao, nadidinig nilang usapan. Ang dami nilang kasama ngayon patungo doon sa bahay ni Jairus. Parang agos ng tubig yung mga tao kasabay nila.
Pero, walang pinayagan si Lord na pumasok ng bahay except Peter, James, and John, and the child's father and mother. So, yung nanay, either kasama kanina pa, hindi lang kumikibo, dahil nandun yung asawa niya, or sinalubong sila sa may tarangkahan, kaya kasama na naman siyang pumasok ng bahay. Ang mapapansin nyo dito, mga kapatid, ang dami-daming tao, pero lahat sila hindi pinapasok. Nung mangyayari na yung mirakulo, nung mangyayari na yung malaking bagay, puwera sila. Hindi sila kasali. Nakikita kasi ng Panginoon ang intensyon ng puso nila, mga nag-uusyoso lang. Hindi sila talaga nandun dahil sa pananampalataya, iniwan sila. And of course, alangan naman papasukin lahat, di sumabog yung bahay, may sakit pa naman o patay na nga yung bata. So the crowds were left behind, at pagpasok nila sa bahay ni Jairus, the people in the house were wailing and mourning. This was a tradition. Iyakan ng iyakan, ngalngalan ng ngalngalan. At pagpasok ni Lord, sabi niya, stop wailing. Magtigil kayo ng pag-iiyak nyo dyan, ang inyong pagngungoy-ngoy. Ang sinabi ni Lord, the child is not dead, but asleep. So, anong nangyari? The crowd laughed. The crowd laughed at him. Tawanan, pinagtawanan nila si Lord, kinutya-kutya nila, because they knew very well that the child had died. So nakikita niyo, yung pag-iyak-iyak nila kanina, hindi talaga totoo. Dahil kung talagang nalulungkot ka, hindi ka naman pwedeng bilang matawa. Kahit may nakakatawa kang marinig. Hindi naman nakakatawa yung sinabi. Kung talagang mahal mo yung bata, aasahan mo, gusto mong paniwalaan yung sinabi na yun kahit alam mong hindi yun ang nangyari. Pero ibig na ibig mong paniwalaan yun at gusto mong mangyari yun. So you see once more the hypocrisy of the people who were around Jairus. Siyempre, pag may kaya ka, medyo mayaman ka, maraming nakikiiyak pag namatayan ka. Pero gaano karami dun yung totoo? Di ba, pagka na may namamatay na medyo mayaman, o magulang, o anak, o kamag-anak nung mayaman, ang dami-daming anunsyo sa dyaryo. Patong-patong na, yun na lang lagi ang anunsyo. Alam na naman ng lahat. Pero dahil yung iba, nagpapalakas ng papel, magdadagdag pa rin ang anunsyo nila, kahit na naka-anunsyo na nga sa buong dyaryo. Maraming nakikiramay siyempre sa may pera. Maraming nakikisaya sa may pera. Pero malalaman mo kung totoo or not. So their laughter, their wailing suddenly turned into laughter. And so, let's keep on reading. Luke 8:54 to 56. But he took her by the hand and said, "My child, get up." Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Nakakapagod tong kwentong to. Kasi sobrang daming mabibigat na nangyari sa isang napakaiksing panahon. So in spite of the crowds, the Lord took her by the hand and said, "My child, get up." Tandaan nyo yung sabi niya, my, hindi not anyone else's child. My, at saka child. Hindi my neighbor, my friend. Sabi niya, my child, get up. At ganoon ang Panginoon magmahal sa atin, very personal. Pagmahal ng magulang sa isang anak. At dito sa planeta na ito, meron pa bang pag-ibig na mas dakila, mas malinis, mas busilak, mas totoo sa pag-ibig ng magulang? Sabi niya, my child, get up. And this is how the Lord addresses us. Child, anak, napaka-importante. So, pinalabas ang mga tao, puwera sila. Yung mga nagtatawanan, di na naman nila nakita ang nangyari. Hindi sila naging eyewitness to an otherwise earth-shaking event na binuhay ang patay. Hinawakan ni Lord ang kamay ng bata at nagsalita siya. Kinausap niya. And the girl's spirit returned. Yung palang ibig sabihin ng patay, wala yung spirit mo. Ang ibig sabihin ng buhay, your spirit is in your body. So the girl's spirit returned. And at once, she stood up. Dali-daling bumangon ang patay. Siguro, kaya rin hindi pinapasok yung mga tao at pinalabas pa nga yung mga nagtatawanan, di nagkagulo, nagrayot kung biglang bumangon tong patay para kayo nanonood ng pelikula ni Dolphy. Di ba, lagi ng mga pelikula nila may lamay, biglang tatabangon yung patay, takbuhan lahat ng naglalamay. Ganito yung nangyari. May tatanong ako sa inyo, kung nandun kayo, tatakbo ba kayo? May balot ng ampanyo yung tao dito,
Dahil siyempre, namamatay na kanganga, kaya tinatalian. May pera sa mata. Dahil baka nakadilat, kung matay, paano mo ipipikit, no? Tapos pale na pale, wala namang makeup yun. Tapos biglang bumangon. Kumisa kasi pag binabasa na lang natin sa Bible, parang bumangon ng patay, o ngayon, parang walang nangyari. Pero kung dadamdamin mo, yung sinasabi, patay, bumangon. So she stood up. Alam niyo, nakita natin dito ang kapangyarihan. Dalawa. The power of the Lord's touch. Hinipo niya. And the power of the Lord's word. Pinagsalitaan niya. Sabi niya, bumangon ka. Alam niyo bang makapangyarihan ang salita ng Diyos? Maging yung mga salita sa Biblia na ating ninanamnam, na pag sinasabi natin ito na nanggagaling sa puso, empowered by faith in the Lord, that His words have power. Not to be superstitious na gagamitin ninyo. Pero may kapangyarihan yung spoken word. That's why tayo, hindi natin sinasabi yung mga pangit. Kasi laging sinasabi ng iyong bibig dahil malamang mangyari nga. Ang sinasabi natin yung magaganda. Ayaw natin nagbibitay ng mga sumpa, kundi ng mga blessings. The Bible doesn't fully explain it. But there must be power in the spoken word. Ang Panginoon yung nagsasalita, may nangyayari eh. Sabi niya, let there be light, and there was light. Let there be this, nangyayari. Pag sinabi niya sa pilay, bumangon ka, bumabangon nga. May power ang mga salita ng Panginoon. 1 John 1:1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. So, ang pagde-describe sa Panginoon, word of life. Kasi yung word niya, nagbibigay ng buhay. Have you received the word of life? Yung salita ng Diyos na nasa Biblia, nakakain ba natin araw-araw? Nagkakaroon ba tayo ng ganong power, ganong energy, ganong strength? Sa oras ng ating mga katanungan, pangangailangan, pagdududa, napapalakas tayo ng salita ng Diyos. This is the importance of the power of God's Word. Kaya dapat alam natin ang salita ng Diyos. Nakikita natin ang ating mga sarili pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Nagbabago tayo. May kapangyarihan kasi ang salita. Pero negatively, may kapangyarihan din. Subukan ninyo na may kumakausap sa inyo na negative person. Bulong ng bulong sa inyo ng mga kasiraan ng kapwa. Mamaya, galit na rin tayo doon sa kapwa natin na yon. Kampi na tayo sa kanya. May power din yung word eh. Mamaya, bulong-bulong ng mga kabarkada, influence na mali. Bulong-bulong advertisement. Mamaya, binibili mo na talaga yung nakikita mo sa advertisement. May power yung word. Kaya tayo mga kapatid, nag-iingat kung sino at anong ating pinapakinggan at paano natin binabantayan ang ating tenga. At nag-iingat lalo tayo sa ating salita. Na yung salita natin, yung power ng salita na yon, magamit ng Panginoon, hindi yung magamit laban sa gawain at sa mga anak ng Panginoon. The power of the spoken word. So sabi ni Lord, bumangon ka at bumangon nga ang bata. And the Lord told them to feed her. Sabi, pakanin ninyo ang bata. Sa kaguluhan, siyempre sa ka-excited na ng lahat, malilimutan nila na yung bata ay dapat pakanin. Bakit? May sakit yun na matagal na, kaya nga naghihingalo eh, kaya nga namamatay eh. Dahil matagal lang may sakit. Nung araw kasi ganun eh, ang tagal-tagal mong may sakit, inaantay kang mamatay. Lalot wala pa ng mga surgery. Eh, halimbawa, may sumabog kang appendix. Ano mangyayari? Intayin ka na lang talagang mamatay. Hindi naman alam ng tao kung ano yung nangyari. Walang mga lunas na mga ganun. Kaya ang dami-daming prolonged agony bago mamatay ang isang tao. Hanggang lumalaban yung katawan mo at meron pang ibinubugas siyang panglaban na nabubuhay ka pa hanggang unti-unti ka na lang maubos. At kadalasan, pag ang taong ganyan ay may sakit, maghihingalo, hindi makakain, natural. Walang gana, ayaw tanggapin ng katawan yung pagkain. Kaya gutom na yung bata, dehydrated na dehydrated. Kaya anong susunod na ibinigay ni Lord? Matapos siyang bigyan ng spiritual life, binigyan siya ng physical food. Sabi, pakanin ninyo. What do we know about Jesus here? Na kung siya ay nagmi-minister sa atin, kompleto. Physical, spiritual. Hindi lamang yung nabigyan ka na ng spiritual food, kakalimutan na yung physical need mo. So tayo din, when we minister to people, we think about these things. Yung kompleto.
Practical, complete, sensitive, sensible, and timely. At pagkatapos, the Lord ordered the parents to be discreet. Sabi, huwag niyong ipapamalita kahit kanino ang nangyaring ito. Why? Obviously, the Lord did not want people to come to Him just because of miracles. Na ang mirakulo, ang mga ganyang kagbabalaghan ay hindi gagawing attraction para pumunta ang mga tao kay Jesus. Ayaw niya nun. Ang gusto niya, nagpupunta tayo sa Kanya dahil gusto nating magbagong loob. Dahil gusto natin natalikuran ng ating kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na banal. Natalikuran ng mga kadiliman at pumunta sa liwanag. Hindi yung, kasi gusto kong gumaling. Kasi gusto kong kumain ng miraculous food. Kasi gusto kong mailigtas ako sa aksidente. Hindi lang yun ang mga dahilan. The Lord does not want us to come to Him out of desperation only, kundi because we want a life that is holier, better than before, than our lives before. Kaya hindi rin natin po ginagawang attraction yung mga himahimala para ang mga tao pumunta sa isang rally, sa isang activity, sa isang worship. If the Lord would make miracles, let it be. But it must never be the attraction. I'm always wary and suspicious of so-called Christian events na ang kanilang piniplay up para dumating yung mga tao ay himala. Kasi kabaligtaran yan sa gawain ng Panginoon. Kabaligtaran sa kanyang itinuturo. Yung gagawa siya ng miracle, sasabihin niya, huwag niyo ipapamalita, huwag niyo sasabihin sa mga tao. Para ito ay hindi maging masyadong sensational. I want people to come to me because they are tired of their sins, not only because they want me to heal them. Siyempre, kasi kung healing ang ituturo mo, kahit sino darating, sino bang ayaw gumaling? Pero hindi lang naman yung physical healing ang gusto ni Lord. More than that, spiritual healing. So yung physical healing, bonus na lang. Dumating man yun, hindi. Kung na-heal ka spiritually, that's the important thing. Kaya sabi ni Lord, huwag niyong ipapamalita. Hindi yan ang dahilan na gusto ko para ang tao maglapitan sa akin. Maiksing istorya. Kagilagilalas na istorya. Pero may tanong ako sa inyo. Do you have a dead daughter at home? Hindi, wala naman akong anak na babae. Talinghaga na lang yon. May patay ba sa inyong bahay? Without Christ, people are dead. Ang sino mang tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay patay. Ang sino mang tao na wala sa kanyang puso ang Panginoong Jesus ay patay. Sino mang di naniniwala na si Jesus ay Diyos at namatay para sa tao at nabuhay na muli at ang aasa tatawag sa kanya ay maliligtas, yung hindi naniniwala na yon ay patay. Kaya ang tanong ko, may patay ba sa inyo? John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. Ang poot ng Panginoon nananatili sa tao na hindi naniniwala kay Kristo. Bakit? Kasi pag naniniwala ka kay Kristo, yung poot ay nalilipat kay Kristo, kaya nga siya ang namatay para sa poot na yon. Pero kung hindi ka naniniwala kay Kristo, saan lilipat ang iyong kasalanan? Saan lilipat ang poot ng Diyos? Nasa iyo pa. Kasi wala kang tagapagligtas, walang umako ng iyong kasalanan, wala kang Savior. That's why, if you do not believe in Jesus, the wrath of God remains in you. That means that before we believed in Jesus, the wrath of God was in us. Nawala lang yun, nalipat. Nung naniwala ka kay Kristo, inilipat sa Kanya yung parusa. Kaya siya namatay para sa atin. Eh kung wala si Kristo sa iyong buhay, sino ang namatay para sa iyo? Sino ang mamamatay para sa iyo? No one. That's why the wrath of God remains in you. Kaya patay ka, paano ka mabubuhay if God has wrath in you? That's why it's important to have Christ. 1 John 5:12, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Ang linaw-linaw naman yan. Si Jesus yung life. Pag naniwala ka sa Kanya, kukunin niya yung death mo kasi you are dead in sin. Papalitan niya yung life niya. At yung death mo naging Kanya, kaya siya yung namatay. Kaya nung naglalakad si Lord, sabi ni John sa kanyang mga followers, look, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Tanong, how does the Lamb of God, how does Jesus become the Lamb, the offering?
Alam nyo kasi yung mga lamb, pagka i-offer nun sa Israel, hahawakan nyo sa ulo. Inililipat ko sa iyo ang mga kasalanan ko. Inililipat ko sa iyo ang kasalanan ng buong sambahayan ko. Nasa iyo na, patayin na. Tsak, pinatay ang tupa. Siya ang namatay dahil sa kasalanan namin. Yun yung ritual sa Israel. Pero siyempre, yung ritual na yon na isa lamang pahayag, isa lamang na preview nung totoong mangyayari. Hindi talaga totoong lumilipat sa tupa yun. Nagkakaroon lang yun ng bisa kung nananampalataya yung gumagawa ng ganong ritual doon sa darating na tunay na tupa ng Diyos, kordero ng Diyos, Lamb of God, na ililipat natin yung kasalanan natin sa Kanya at mamamatay siya, naligtas tayo. Kung hindi ako naniniwala doon, kahit ulit-ulitin ko ng ulit-ulitin itong ritual na itutok sa tupa na to, hindi rin talaga lumipat yung kasalanan ko. Nagkakaroon lang ng effect yung ritual kung meron siyang tunay na kahulugan. Parang graduation, nakatoga ka, meron kang class ring, yun naman pala, yung biodata mo, wala pang grade, wala pang laman. So, hindi totoo kang gumraduate. Yung ritual, without the true meaning, is nothing. Ngayon, yung totoo, gumraduate ka, hindi ka naman nag-march, tiningnan yung credentials mo, kompleto ka ng grade, graduate ka na talaga kahit wala ka ng ritual. Kaya kahit hindi tayo nga nagre-ritual ng mga tupa-tupa na yon, it's alright because we have the real thing. Because we believe in Jesus as the Son of God, as our Savior. Parang kasalan, kahit may litrato ka pa ng kasalan at kung ano-ano, wala naman palang papel, di bali wala. Pero may papel ka, hindi ka nagmarcha, hindi ka kung ano-ano, kasal ka pa rin. Ang mahalaga yung totoo. Ang totoo, si Kristo ba ay tinanggap mong Panginoon at tagapagligtas? Ibinigay mo ba sa Kanya yung kasalanan? Kinuha mo ba ang Kanyang kabanalan? Nagpalit ba kayo? Kaya kami Savior? Yun yung totoo. Kaya sila sabi, he who does not have the Son does not have life. Why? What you have is death. Dahil sino ang magbabayad ng kasalanan mo? Napaka-importanting katotohanan. So, do you have a dead daughter at home? Do you have a dead daughter at the office? Yung mga office mate nyo, masasayan yung mga kasakasama, patay ba yan? Baka naman sabihin nyo bukas, huy, patay ka pala. Huwag naman kayong tactless. Alam na natin yun, nagkakaunawaan tayo, pag wala si Kristo sa kanila, hindi nila tinanggap na Panginoon tagapagligtas, patay sila. Kaya dapat silang mabuhay. Kailan lang sila nag-uumpisang mabuhay? Nung tinanggap nila si Jesus, Panginoon at tagapagligtas, kinuha ni Jesus ang kanilang kamatayan, inilagay sa sarili niya at siyang namatay, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, nagkaroon ka ng buhay, kaya buhay ka na. Napakahalaga ng mission natin, mga kapatid. To share life. Hindi pwedeng solohin. Hindi pwedeng, naku, talagang relihiyon, kanya-kanya yan. Hindi pwede. Mahalaga, tayo ay nagdadala ng mga kaluluwa kay Jesus. Kaya ang tanong, who do you bring home? Sino ang inuuwi nyo? Si Kristo ba o si Taning? Pag uwi nyo mamaya, sino-sinong uwi nyo? Pag umuwi kayo galing opisina, galing eskwela, sinong uwi nyo sa bahay? Dahil lagi naman tayo may inuuwi. Ang mahalaga, gagayahin natin si Jairus. You go to Jesus and bring Him to your house. Siyempre, may mga pipigil. May mga tao, nakakahiya yata. Magpa-practice ba ako ng faith? I-announce ko ba to one and all that I believe in the Lord Jesus? Tapos pupunta ako wherever the Lord is. Pupunta ba ako sa mga worship, mga Bible study, kung saan-saan. Tapos iuwi ko yun sa bahay. O anong iuwi ko? We have to decide. Do you seek the Lord to bring Him home? Look at the efforts of Jairus. Not easy efforts. But the dead girl in her house lived. Sino ang magmamalasakit sa mga kasambahay nyo? Sino magmamalasakit sa mga kaibigan nyo, office mates nyo? Kaya kayo inilagay ng Lord doon sa community na yon, kayo ang may contact sa mga yon, pananagutan nyo sila. Nakalagay sa Bible, pagdating daw ng panahon, at ito'y inihalin tulad sa isang gera, kung ikaw'y nagbabantay at nakita mong dumarating makaaway at lulusubin ang iyong bayan, at hindi mo pinatugtog ang mga trompeta, hindi ka nagbigay ng babala, at ang iyong mga kababayan ay namatay nang walang kamalay-malay at walang kalaban-laban, ay hahanapin sa iyong kamay ang kanilang dugo. Kasi ikaw yung nakakabantay, ikaw yung nakakaalam na may darating na kaaway. Christian, you know that whoever has Christ's life
that whoever does not have Christ will not see life, but the wrath of God remains in him. It is your responsibility what will happen to your relatives, to your loved ones, to your friends, to your co-workers, to your neighbors, if you don't tell them about Jesus. Hindi na kayo ipapako sa krus. Ibabalita nyo lang sa tao na merong namatay sa krus para sa kanyang kasalanan, manalangin siya, magsisi, at hingin niya yung kapatawaran, ibigay niya kay Jesus ang kanyang nakaraan, ngayon at bukas, at tanggapin niya yung Panginoong Jesus sa kanyang buhay na Panginoon tagapagligtas. Sasabihin nyo na lang. At siguro naman kung tatanggi man sila, hindi naman kayo ipapako sa krus. You will never serve Jesus to the point of bleeding by telling people about Him. Ano pa ang pumipigil sa atin? Prestige. Baka naman masabi nila, born against din ako. Huy, born against ka ba? Di. Reformed. Renewed. Yung ayaw na ayaw natin mabigyan ng mga bansag. Bansag lang naman, hindi ka naman papatayin. Hindi ka makapag-share para ka, baka hindi ka naman imbita sa party, baka mapagsabihan kang square, hindi ka na cool, kung ano-ano pa. Tingnan niyo yung ginawa ni Jairus. In spite of his rank, in spite of his religious position and convictions, in spite of his social status, nagpatira pa siya sa harap ni Kristo, sa harap ng iba. Never mind the people. Bakit nyo bibigyan ng halaga yung sasabihin ng tao? Hindi naman bubuhayin ng mga tao yung anak niya. So ngayon, bakit natin bibigyan ng halaga yung sasabihin ng mga tao? Hindi naman siya yung nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kundi si Kristo. At hindi naman sila yung patuloy na magliligtas sa atin sa mga panganib. Sometimes we become men-pleasers to the point that we forget na sa Diyos tayo may utang na loob at hindi sa mga taong ito. While we always want to be sensitive to people, and we don't want to be tactless, but if you have to make a choice, dapat clear yung choice natin that we have to serve God, and we have to speak for God, and that we have to make a stand for God. So ang tanong, do you have a dead relative somewhere? Who are your relatives that drive Jesus away? Sino yung mga tulad ng messenger? Huwag mo nang iuwi sa bahay ang teacher. Useless. Huwag na lang. Makikita pa tayo ng mga kapitbahay, pag-uusapan pa tayo, inconvenient, huwag na. At kung itatanong pa natin sa ating sarili, do you give your children spiritual and also physical food? Kumisa naman yung mga magulang, puro physical na lang binabigay sa anak, wala nang spiritual. Yung iba naman, puro spiritual, wala nang physical food. Bubuksan ng kaldero, walang sinaing. Bubuksan ng kasirola, walang ulam. Nasa ng nanay, nasa fellowship. Nasa ng tatay, nasa men's fellowship. Pagkatapos walang makain sa bahay, naputulan ng kuryente, walang tubig. Nasa ng isusuot, wala, nakababad sa batya, tinubuan na ng mga, kung ano-anong mga lumot. Dahil ang nanay ay mayroong retreat. Puro spiritual. Alam nyo, hindi masama yung mga spiritual, pero basta meron tayo mga dead people at home, ha? Yung mga yan, walang ginawa kundi magselo sa ating time, sa ating activity. Walang ginawa kundi silipan tayo at hanapan ng mali. Kaya kung kayo may mga tungkulin sa opisina, sa bahay, everywhere, tapos meron kayong Christian activity, tiyakin nyo, hindi nyo nane-neglect lahat ng duties nyo. Organize your time, sleep less, work harder, pero huwag nyo sasabihin, kasi may fellowship kaya hindi ko na yun magagawa. Lalo mga empleyado, hindi ko mo Kristiyano kayo, tapos Kristiyano rin yung amo nyo. Ang mga trabaho, hindi nyo na nagagawa dahil ipagpe-pray ko pa po ang India. Maglaba ka muna, mamaya mo na ipag-pray ang India. No? Yung kumisan nakakatakot maging kapwa mo mananampalataya yung empleyado mo eh. No? Yung katulong mo, yung mga workers mo, kasi inaabuso. Naku, di po ba magkapatid tayo sa Panginoon? O ano? Mukhang meron kang gustong tukuyin. Hindi ho muna ako magtatrabaho 3 araw kasi may camp. Yung mga gano'n, mga kaabusuhan ng mga Christians. That's why, while you are spiritual, you're also very practical, and you excel in both. Para hindi tayo masisi, at huwag na masisi ang Diyos dahil sa ating mga ginagawa. Anong sabi sa Matthew 4:4 ni Lord? Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God."
So, hindi lang physical, may spiritual food. Pero ipinakita naman ni Lord sa story ni Jairus' daughter, hindi lang spiritual ang kailangan na feeding, kailangan din ng physical feeding. Balance. You do not deny both. Hindi yung puro kayo spiritual, kinalimutan nyo nang nasa planeta pa kayo. Kailangan sabay nating ibinubuhay yung ating earthly life at yung ating spiritual life. Have you received back your daughter? Meron na ba kayo mahal sa buhay na nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa Panginoon? Have you received back your new life? And if so, feed your daughter unto nourishment. Yung bata nagkaroon ng buhay muli, so kailangan pakainin. Ganon din tayo. Spiritually, na born again ka, di bata ka pa, spiritual baby ka pa, kailangan ka mag-grow. Alangan mang 5 years, 10 years na, spiritual baby ka pa rin. 15 years na, spiritual baby pa rin, hindi pa nagmamature. Alam niyo yung difference ng mature Christian sa hindi. Pag pinapakain ka pa, tinutulungan ka pa, ipinapanalangin ka pa, baby ka pa. Pero pagka nakakatulong ka na sa iba, nakakapagpakain ka na sa iba, habang pinapakain ka rin ng iba, kasunod yon, mature ka na. Because a mature person knows how to take care of himself and others. Kailangan tayong mag-mature. Ang bonsai ay cute lang sa halaman. Sa Christian, hindi. Dapat nag-grow, dapat lumalaki, namumunga, at namumulaklak. What do we know about Jesus here? Jesus brings life. Existence, life. But Jesus also brings life, meaning color, beauty. Sa Kanya lahat ng gagaling. At kung meron tayong matatandaan, kung darating tayo, huwag naman nawa, pero kung darating, o kaya nandun tayo ngayon sa estado na yun ngayon na meron kayong mabigat na problema. A daughter is dying. A career is dying. Your hope is dying. Tandaan niyo yung sabi ni Lord kay Jairus, only believe. Have nothing but faith. Don't let fear rule your life. Don't let fear engulf you and destroy your good judgment. And remember this, do not let people stop you in your search for Jesus. Kahit sino yon, huwag niyong payagan na pigilin kayo sa paglapit kay Jesus. So bring to Jesus and bring Jesus home to your dead, to your dying, to your sick, infected, and undernourished loved ones. Indeed, Jesus is the answer. Ano ba mga problema ng tahanan? Nagkakagulong mag-asawa, nagda-drugs, nagbibisyong anak, nagpi-premarital sex ng mga anak, hindi makapag-aral, puro lakwatsa, finances, no? Sometimes interpersonal relationships within the family or with lolo, with lola, with neighbor. Ano ba? Mga kasakitan. Pagdalaw ng mga masasamang espiritu. Ano ba ang mga problema ng pamilya? Meron ba yan na hindi kayang tugunin ni Kristo? No. No problem is too big for Jesus. Because Jesus is bigger than our biggest problems. Even death is not a problem to the Lord. Because Jesus is life. So bakit nating papayagan yung mga problema dumami? Halimbawa, pangit ang communication ng pamilya. Bring Jesus into your home. Let the love of the Lord rule, and let decency and caring and affection rule. Bring the light of the gospel at home. Gawin ninyo yung mga utos ng Panginoon, ang standard sa bahay na sinusunod, hindi lang yung standard ng tradisyon ng pamilya na yon, o sinabi ng breadwinner, yung salita ng Panginoon. Because the true head of the house is Jesus Christ. Jesus is the answer. Can you think of a problem at home na hindi si Lord ang solusyon? Siya pa rin. Let's bow before the Lord and think about that reality. Only believe. Have nothing but faith. And bring Jesus to your home. Let Jesus sort out problems. And let Jesus be our provider, our healer, our friend. Silently you pray to the Lord. Meron ba kayong gustong ipag-pray na dead loved one? Spiritually? Or dying?
mga ugali, mga hirap ng loob, mga pagsisikmatan at mga gulo ng pamilya, problema na hinaharap ng pamilya, ilapit niyo sa Panginoon ngayon. The Jesus that Jairus met is the same Jesus who is here today. And we're going to pray. And we're going to bring him home.